Hello guys, andito na naman ang inyong tabat-ching-ching na Pilipina na inasahan dito sa bansang Kuwait. O, diba? Ganda ng intro. Charot. For today's video guys, pag-uusapan natin yung isa na namang influencer, vlogger, tiktoker ang kumitil sa sarili niyang buhay sa bansang Saudi Arabia. Diba? Ang dahilan kung bakit niya nagawa yon sa sobrang stress, depressed, problematic, emotionally, mentally, hindi talaga niya kinaya. Dahil to sa issue na pinakalat ng isa ding vlogger na mahilig manira sa kapwa niya Pilipino, sa kapwa niya vlogger, sa kapwa niya influencer, na lahat na lang ng content niya ay puro paninira. Nagpapakalat ng fake news kahit walang ebidensya. At nang dahil doon, hindi kinaya ni Kabayan, kinitil niya ang sarili niyang buhay. Ang issue is, sabi daw, doon daw sa pinagtatrabahoan ni Kabayan na flower shop, siya daw yung pinagkakatiwalaan, may hawak ng mga transaksyon. Tapos ito si Kabayan, umalis doon sa pinagtatrabahoan niya, at nung pag-alis daw niya sa pinagtatrabahoan niya ay natuklasan ng kanyang employer na ang dami pala daw utang sa supplier, tapos may mga nawawalang pera na umabot daw ng 100k riyal. 100,000k riyal. Oo, 100,000k riyal. So, ang laki. Kung iano mo sa pera sa Pilipinas, milyones na. Diba? Milyon na ba? So, ayun. Hindi kinaya ni Kabayan yung issue. Kaya yun daw yung number 1 dahilan kaya kinitil niyang sarili niyang buhay, nagpatiwakal. Diba? So ito yun, real talk. Sa ating mga nagsisimulang maging content creator, na tulad ko, small content creator lang, konti lang yung views, konti lang yung followers, konti lang yung subscribers. No? Sana, huwag natin gawin yung mga ganitong issue para lang sumikat tayo. Huwag tayong magpakalat ng fake news. Tulad nga ng sabi ko noon sa mga vlogs ko. Huwag nating gawing kakatawanan o kakatuwaan yung mga problema ng ibang tao, lalo na sa kapwa natin OFW. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari. Hindi natin alam kung kakayanin ba nila yung pinagsasabi natin o yung mga binabato nating chismis o issue tungkol sa kanila. Makikita mo sa mga video ng ating kabayan na si Losamat ay napaka-masayahin niyang tao, no? Sikat siya sa TikTok, ang dami niyang pinanggagawang video, ang dami natutuwa sa kanya, ang dami na-inspired sa kanya. Tapos malalaman lang natin na biglang wala na siya. Kasi nga hindi niya nakinaya. Kaya kung ikaw man yon na influencer, vlogger, etc., na gumagawa ng issue sa kanya, sana magising ka na sa katotohanan. Natigilan mo na yung mga ganyang content. Humanap ka ng iba. Wala kang originality. Di ba? Wala kang originality. Di ka makagawa ng sarili mong content. Uy! Di ba? Ginagawa mong content yung mga problema ng ibang tao. Tulad na sa ating mga OFW. Ginagawa mong content. Instead na gawan mo ng advice, pinapahiya mo sila. Di ba? Pinapahiya mo sila the way you make a video na kinokontent mo sila na parang pinapaano mo talaga kung anong klase silang tao. Diba? Tulad ng sabi ko, yes, mali sila sa mga pinanggagawa nila sa buhay. May mali sila or may tama ba sila kung ano. Wala kang karapatan para i-content sila, para ipahiya mo. Wala kang karapatan para i-judge sila. Wala kang karapatan para bungkalin, hukayin ang buhay na meron siya doon sa ibang bansa. Para lang dumami ang views mo. Di ba? Grabe talaga. Sana makonsensya ka sa pinanggagawa mo. Dahil ang may karapatan na ibunyag kung ano man yung meron siya sa buhay na yun, siya yun. Siya lang dapat ang magsasabi sa atin na ganito yung nangyayari sa akin. May kasalanan ako o wala. Siya lang dapat. Hindi mo dapat pangunahan yung statement ng isang tao, lalo na't wala ka naman doon sa mga pangyayari na yun. Diba? So, maibabalik mo pa ba ang buhay ng taong kinitil niya dahil sa sobrang stress, mentally, emotionally,
na binigay mo sa kanya dahil lang sa paninira mo sa video mo. 'Di ba? Sayang. Di ko maintindihan kung may mga tao talagang ganito na natutuwa kung may makikita silang taong nasisira. 'Di ba? Ginagawa ko to noon eh. I mean once dito sa platform na to. Sobrang galit ko, sa sobrang inis, sama ng loob ko. Pero na-realize ko, it's not worth it. Hindi siya worth it na gagawin ko. Kasi alam niyo kung bakit. Pag pinairal mo yung galit mo, wala kang masasabing maganda, wala kang magagawang maganda, wala rin resultang maganda. Kaya ang ending, instead na masira mo sila, ikaw yung nasisira. Kasi pinapakita mo kung anong klaseng tao ka. 'Di ba? Tulad ngayon, sa ginawa mong paninira doon sa kabayan natin, nakinitil niya yung sarili niyang buhay. Sa tingin mo ba, gustuhin ka pa ng mga tao? Sa tingin mo ba pag naglalakad ka dyan sa daan at napaano ka, na disgrasya ka, or napano ka na, sa tingin mo ba tutulungan ka nila? Hindi. Sasabihin ng ibang tao, buti nga sa'yo. Dahil ang sama mo. Tuwang-tuwa siya sa pinanggagawa niya na lahat na nagkakamali ng mga OFW, ay kino-content niya talaga. Tuwang-tuwa siya na habang iniisa-isa niya kamo yung mga kasalanan, yung mga nagawang mali ng ating kabayan, OFW, kahit sa ang sulok ng mundo. Tuwang-tuwa siyang i-content yun, na akala mo ka-perfect na tao, na akala mo kalinis-linis na tao, na akala mo walang bahid na dumi ang kanyang pagkatao. Diba? Huwag naman sana tayong humantong dun sa ganong sitwasyon, na para na tayong Diyos kung humusga ng kapwa. Diba? Sana tigilan mo na yan, yung mga ganyang pinanggagawa mo, dahil baka isang araw makahanap ka ng katapat mo. Nagkataon lang na yung mga tinitira mo ngayon ay mahihina. Hindi nila kinaya emotionally, 'di ba? Mentally, hindi nila kinaya. Kaya ang ending, nagawa nilang kitilin yung sarili nilang buhay. Sana hindi ka makahanap ng katapat. Kasi once na makahanap ka ng katapat mo, baka gagawin mo rin yung ginawa nila. Nakagtilin ang sarili nilang buhay. Sana makonsensya ka na.